US President Trump, mga tol, naniniwala na si Putin o ang Russia ay mananalo sa gera. Alamin natin itong detalye mula rito sa Times of India. Sabi nga rito mga kapatid sa title pa lang. Russia will win war. Trump takes U-turn after threats. White House insider shocking reveal. Sabi rito sa report mga kapatid US President Donald Trump believes Russia is set to win the war in Ukraine. According to a senior White House official quoted by Politico, the revelation comes just a day after Trump threatened Russia with new tariffs unless the war ends in 50 days. Panoorin natin itong detalye mga kapatid mula rito sa Times of India. Bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayo reaction video tulad nito mga kapatid, kung saan pinag-uusapan natin yung mga nagaganap, mga kaganapang nangyayari dito sa ating daigdig, mga labanan, mga gera na tila ba ayaw magpatahimik mga tol ng ating mundo. So huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. No, he shouldn't target Moscow. Should Zelensky target Moscow? Pero di ba may lumabas na report na parang tinatanong niya si Zelensky na kaya mo bang targetin ng Moscow? Kaya mo bang targetin yung St. Petersburg? Sabing gano'n ni Zelensky, kaya kung bibigyan nyo kami ng armas, sabing gano'n. Pero sabi rito ni Trump, parang itinatanggi niya na inuutusan niya si Zelensky na targetin ng Moscow. Sabi na no, he shouldn't target Moscow, sabi niya gano'n. Trump's sudden tone change after threatening Russia. Bigla na daw nagbago ang tono ni Trump. Ukraine should not attack Moscow. Sabing gano'n ni Trump. Trump confident of Russian victory but shocking report out. So alam ni Trump na kung hindi tutulungan etong Ukraine, talagang mananalo si Putin dito sa laban ng to. Malakas talaga Russia no? White House shocking comment on Ukraine war a day after threatening Russia. Nagbigay kasi ng ultimatum si Trump 50 days yun. A senior white official told Politico that US President believes Russian will win the war. So yan ay pinaniniwalaan daw ni Trump mga tol na mananalo ang Russia dito sa laban ng to, laban sa Ukraine. Kasi sabi nga ganun tila ba walang pakialam ang Russia dito sa mga paninindak ng NATO at ng Amerika. Trump's view in Russia is going to win. It's a matter of how long it takes, White House official, sabing ganun. The official added Trump was frustrated with Russian strikes on Ukraine. Nagagalit si Trump mga tol kasi nga etong mga nakaraang labanan mga tol, kumbaga siya yung umaayos siya yung gumagawa ng paraan para magtigil ang putukan, halimbawa katulad dito sa Iran at saka sa Israel. Pero hindi niya madali etong si Putin mga tol. Matigas din. In another shocking comment, Trump advised Ukraine not to target Moscow. The US President also once again voiced disappointment with Russian President. Oh, I don't think 50 days is very long, and it could be sooner than that. I don't think It could be sooner than that, sabi ganun. 50 days is very long. You should have asked that same question to Biden. Why did he get us into this war? Why did he get us into this war? Sabing ganun, bakit tayo sumali dito sa gerang to? Kasi lagi nga sinasabi ni Trump, di ba? Gera ni Biden to, hindi to gera ni Trump. You should ask that question. Yeah, and what did he tell you? Why did he get us into this war? You know why he got us in? Because he's a dummy. That's why. And you don't cover it right. Galit na galit kay Biden, But you should be asking that question to Biden. Why did he get us into this war? Because he's incompetent. It would have never happened if I were president. Would have never happened if I were the president, sabing ganun. Hindi daw yan mangyayari kung sakasakaling siya ang presidente nun. What happens with President Putin? So far, I've been very disappointed with President Putin. I've solved a lot of wars in the last 3 months, but I haven't gotten this one yet. This is a Biden war. It's not a Trump war. Oh, yun, ito na nga yun, sinasabi niya, gera to ni Biden, hindi to gera ni Trump, di ba?
At disappointed siya kasi for the last 3 months daw, sabi niyang ganun mga kapatid, marami na siyang naresolbang gera, no? Halimbawa na lang dito sa Iran saka sa Israel, no? Kahit papano tumigil o nagkaroon ng ceasefire. Pero eto mga tol, hindi tumitigil yung bakbakan dito sa Ukraine at Russia. I'm here to try and get us out of that mess. Are you on Ukraine's side now? No, I'm on nobody's side. Nobody's side. I want to, you know what the side I'm on? Humanity's side. I want to stop the killing of thousands of people a week. I want to stop the killing. I want the killing to stop in the Ukraine-Russia war. So ito yung sinabi niya, 'di ba? Wala siyang pinapanigan, wala siyang sinusuportahan. Ang gusto niyang protektahan is yung humanity. Pero mga tol, sabi niyang ganun dito, this comes a day after Trump announced a deal to help Ukraine militarily, no? So tutulungan nila ngayon ang Ukraine na mga armas. Sabi nga ganun sa isang report, 'di ba, dun sa Fox News. Sabi nga ganun nila kay Putin, if you want war, we will arm Ukraine, mga tol. Kasi nga hindi nila makuha sa pakiusap itong si Putin. Trump during a meeting with NATO chief also warned Russia of several tariffs. So yun nga, no, after 50 days at kapag hindi tumigil si Russian President Putin sa pag-atake rito sa Ukraine, bibigyan ulit nila ng taripa at saka ng sanction etong Russia. At yun nga, no, tila ba walang pakialam ang Russia at patuloy pa rin ang kanilang military operation laban dito sa Ukraine. Following Trump's comments, Russian officials issued a wave of reactions. So iba't ibang mga reaction mga tol mula dun sa mga Russian officials. Kremlin spokesman calling Trump's remarks serious, warned of escalation. Yun ang sabi ng Kremlin spokesman. Russian Foreign Minister mocking the threat said Russia has seen it before. Nakita na namin yan dati, sabing ganun. Diba? Nakita na namin yan dati, hindi na kami kakagat dyan. Parang ganon mga tol yung sinasabi ng Prime Minister, mga kapatid. Well, kung nakikita natin, di ba? Marami ng mga bansa ang nagiging involved sa araw-araw nating panonood at bibigay ng reaksyon, mga tol, sa mga kaguluhang nangyayari sa iba't ibang panig ng mundo, mga tol. Diba? Ayaw man natin, pero yung alam mo yun, yung mga signal, yung mga palatandaan na tila ba mangyayari yung ikatlong laban ng pandaigdigan. Bakit pandaigdigan? Kasi napakaraming mga bansa na yung involved. Diba? Kung eto'y 2 bansa, 3 bansa lang, o sige sila lang eh. Pero ang dami nang nadadamay. Do maraming mga bansa ang nananawagan pa rin ng kapayapaan. Pero tila ba ayaw huminto nitong mga to. 'Di ba? Malalaking mga bansa to, hindi mga maliliit na bansa tong involved. Tapos dito sa atin, meron din, 'di ba? Kapag pumutok ang labanan ng China at saka ng Taiwan, mga tol, siyempre andiyan ulit ang Amerika, Japan, Korea, Australia, 'di ba? Pilipinas, posibleng madamay din. North Korea na nanggigigil din, mga tol, 'di ba? At siyempre ewan natin kung maikisali rin dito ang Russia. So talagang kung makikita mo, pambuong daigdigan talaga eh. Anyway, bilang mga Pilipino, ano masasabi nyo dyan? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.